Magkano po ba ang kailangan para sa water refilling station business? May vlog ako na sa halagang 150,000, kaya mo nang mag-start ng buong water refilling station business. Kaya lang may utang. Yun lang. Pero ang tanong kasi kung magkano. Eh di syempre, kung utang naman, at least kung may 150K ka, kayang-kaya mo nang i-start yun. Sige, bigyan natin ng konting recap. Okay. Yung 42,000 water refilling station business na sinasabi ko, yun ay down payment. 42,000 pesos, you can start your own water refilling station business. Ibig sabihin, pag nagbigay po kayo ng halagang 42K, meron na po kayong makina, which is yung tinatawag naming package 1. Next, ano pang gastos? Sa permits natin, umaabot tayo ng around 40,000 pesos. So napunta yung 40,000 pesos mo na yon. Meron po kayong mayor's permit, mga 5,000 more or less, depende sa lugar. Meron po kayong water laboratory, around 7,000 to 5,000 pesos. May seminar, around 8,000 pesos. Mayroong physical and chemical analysis, yung water testing na sinasabi. So, marami po ang mga gastos. Aabutin po ng around 40K. So, 42 plus 40K, that's 82,000 pesos ang gastos natin. So, ganun. Now, ano pa yung ibang gastusin? O, syempre, bibili ka ng pan-deliver, bibili ka ng galon, yung pwesto mo, kung renta yan, o re-renovate mo lang. Yung renovation naman, di naman required na bonggang-bongga yung renovations mo eh. Pwede kang gumastos kahit pasalamin lang, okay na yun eh. So, it's up to you kung ano yung prepared nyo na set up for your building. Pero again, bibigyan namin kayo ng mga layout para sa mga ganyan, para at least kahit na paano makatipid kayo. Legit po, yung 150,000, kasya po yun. Yun nga lang, magkakaroon po kayo ng balance sa amin dahil ang machine talaga is 140K. Yun po yung pinakamura. Pero pag cash yan, makukuha mo ng 100,000 pesos lamang. Pinakamura sa market, pero pinakamaganda. At least kahit na paano, nabigyan kayo ng idea kung magkano nga ba ang puhunan para sa water refilling station business. Pero kung ang iniisip nyo po is negosyo na malaki, for example, meron kang truck, may pan-deliver and whatsoever, abot ka ng 1 million. Yan ang puhunan mo sa water station. Million po yan. Kasi magpapagawa ka ng building. Kung gusto mo magandang building, nasa 300,000 na building pa lang. O makina, 300K, sabihin mo na. O di 600,000 na yun. O permit and everything. Galon, libo-libong galon yung binili mo. O. Pero kapag ka ganun ang operation, pambihira, para kang may minahan ng ginto niya. Para kang may minahan ng tubig. Ganun katundi yun. Kasi kung malaki ang puhunan na nilabas mo, malaki rin naman ang benta niyan. Kasi mas malaki ang operational niyan compare sa mga pipitsugin na tubigan, yung mga maliliit na water station business. So at least kahit paano may idea kayo. Sa lahat ng negosyo, kapag mas malaki ang investment mo, capital investment mo, expect mo na mas mabilis po siya, o mas malakas siyang kumita compare sa nagsimula ka sa maliit. So marami rin nagtatanong, gusto ko muna matry yung simula pa lang, yung startup capital pa lang. Paano po ba yun? Gusto ko masubukan lang yun. Kapag ka ganun po ang gusto nyo mangyari, of course, paano lalaki yun? Hindi lalaki yun. Kasi una yan, yung mga tao, matitikman yung tubig mo, syempre, hindi siya kasing lasa ng purified water. So syempre, napagbibigyan ka lang. So mas maganda kasi yung tubig mo, binabalik-balikan dapat yan ng mga consumer mo. Dapat, kumbaga, hinahanap-hanap po nila yung tubig o yung produkto na binibenta mo. Dapat ganun.